Tara, pag-usapan natin ang isang napakatapang na pahayag galing kay Narciso Olalo, isang pahayag na, aminin man natin o hindi, ay direktang bumabangga sa pundasyon ng mga relihiyong kinagisnan natin. At sa gitna ng lahat ng ito, iisa lang talaga ang tanong, ang pananampalataya ba ay para sa kaligtasan o isa na lang itong paraan para kumita? Okay, simulan natin dito mismo. Ito raw ang pinaka-summary, ang pinakabuod ng mensaheng ipinarating sa kanya. Isipin nyo, isang napakabigat na akusasyon na ang mga institusyon ng relihiyon na kilala natin sa pinaka-esensya raw nito ay isa lang palang malaking negosyo. So paano niya nasabi yan? Simulan nating himayin yung mga argumento niya. Unang-una na rito, yung matinding niyang kritisismo laban mismo sa mga leader ng simbahan. At hindi lang basta kritisismo ha, ang bigat ng paratang. Bakit daw sila ang number one sinners? Well, ayon kay Olalo, simple lang daw ang sagot. Kasi ginagawa nilang produkto ang pangalan at ang salita ng Diyos para sa sarili nilang kapakanan at yaman. Dito raw natin malinaw na makikita yung sinasabi niyang pagkukunwari, di ba? Sa isang banda, ang pangaral ay tungkol sa kababaang loob at simpleng pamumuhay. Pero sa kabilang banda, ang nakikita raw natin ay mga magagarang sasakyan, mga mansyon, habang naniningil para sa bawat dasal at serbisyong panrelihiyon. Napakalaki raw ng agwat. At alam nyo kung ano pa ang isang matinding punto niya? Kung bakit daw mga bata ang madalas na target? Ayon sa source, ito'y dahil sa murang edad. Madali pa raw hubugin ang kanilang isipan. Madali silang maniwala. At para sa isang negosyo, ito raw ay isang investment. Isang paraan para masigurado ang mga miyembro at syempre, ang tuloy-tuloy na kita sa hinaharap. Okay, so bukod sa mga leader ng simbahan, may isa pa siyang malaking kritisismo. At this time, yung mismong Biblia ang kanyang kino-question bilang nag-iisang daan patungo sa kaligtasan. At ito yung malaking tanong na binabato niya, isang tanong na talagang magpapaisip sa atin. Kung ang Biblia lang daw ang susi sa langit, paano na yung mga taong nabuhay at namatay bago pa man maisulat at mabuo ang banal na aklat? Naligtas ba sila? Paano? At para ipakita yung punto niya, tingnan natin tong timeline. Sabi niya, yung mga tulad daw ni Noah at Birheng Maria, naligtas sila. Paano? Dahil sa kanilang pananampalataya at mabuting gawa. Hindi dahil sa aklat. Patunay daw ito na posibleng maligtas kahit wala pang Biblia. So ano ang bottom line niya rito? Ang conclusion niya sa huli ay hindi na raw dalisay ang Biblia na hawak natin ngayon. Para sa kanya, isa na itong kasangkapan na binago at minanipula ng iba't ibang relihiyon para umayon sa kanilang sariling mga interes at agenda. Okay, so matapos niyang batikusin ang mga institusyon at ang Biblia, dito na ngayon papasok yung mga pahayag ni Olalo tungkol sa kanyang sariling misyon. Isang misyon na di umano'y galing mismo sa Diyos. Dito na pumapasok yung konsepto ng power of mind. Ano to? Ito raw ang kanyang divine backup, ang kanyang banal na katibayan. Isang bagay na ayon sa kanya ay wala raw kahit sinong pari o pastor ang nagtataglay. At ano-ano ba itong mga kapangyarihan na to? 3 raw yan. Una, isang boses na nakakapagpagaling daw ng sakit. Pangalawa, isang mata na nakakakita ng mga kasalanan ng isang tao. At pangatlo, yung kakayahang makita ang hinaharap. Bawat isa raw sa mga to ay ebidensya ng kanyang direktang koneksyon sa Diyos. Siyempre, para paniwalaan, kailangan ng pruweba, di ba? Ito raw yung ilan sa mga diumanoy na tupad niyang propesiya. Mula sa bagyong Yolanda noong 2013 hanggang sa isang tsunami sa Indonesia. Ginagamit niya ang mga ito para patunayan na totoo ang sinasabi niyang siya ang bagong sugo. At ngayon, matapos ang lahat ng yan, dumako na tayo sa pinakakonklusyon ng lahat. Ano nga ba sa huli ang mensahe na gustong iparating ni Olalo sa buong mundo? So, ano ba talaga ang gusto niyang iparating? Simple lang daw, ang kaligtasan ay isang personal na paglalakbay. Hindi ito nabibili. At higit sa lahat, hindi mo raw kailangan ng relihiyon para maligtas. Ang kailangan mo lang daw talaga ay maniwala sa isang buhay na Diyos at gumawa ng mabuti. At ito na raw ang huling babala. At bago matapos, nagiiwan pa siya ng isang napakabigat na paalala. Itinuturing niya ang kanyang mensahe bilang isang huling alok mula mismo sa Diyos, isang alok na hindi raw dapat basta-basta tanggihan. At dito tayo magtatapos. Sa isang tanong na sumasalo sa buong usapin na ito. Isang tanong para sa ating lahat na pagnilayanan.
kung ang pananampalataya ay tunay ngang isang personal na bagay sa pagitan mo at ng Diyos, ano pa nga ba ang tunay na papel na ginagampanan ng relihiyon sa buhay natin?